Nakakalungkot din isipin mga kapatid dahil sa panahon natin ngayon, nag-evolve na yung panahon natin, yung technological advancement, to be specific yung paggamit natin ng social media. Napakarami ng mga kababaihan ngayon na nawawala na sila ng dignidad. Nawawala na sila ng kahihiyan sa kanilang sarili. Kung kaya't ganun-ganun lang para sa kanila yung paglantad nila ng kanilang mga pribadong parte ng katawan sa mundo ng social media. Lalong-lalo na sa TikTok. Sa TikTok, napakarami mga kababaihan doon na para lang sila ay makilala, sumikat, o magkaroon ng sabihin natin na material na bagay, umani ng maraming komento at viewers, kahit ilantad na nila ang kanilang mga sarili sa social media ay ginagawa nila yun. Tunay na nakakalungkot to mga kapatid. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataon na ito ay meron tayong babanggitin na isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung saan ito ay magbibigay ng motivation sa bawat mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala upang nang sa ganun ay mapag-igian niya ang kanyang mga paggawa ng kabutihan, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, higit sa lahat ay ang paglayo niya sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa relihiyong Islam. Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kay Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, idmanu li sittan admanu lakumul jannah. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garantihan niyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa akin ang 6 na bagay at gagarantihan ko sa inyo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kapag ginaranti ng isang tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magagawa na itong 6 na bagay na ito, ay tiyak na ginagaranti sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dapat na igaranti niyo sa akin, ibig sabihin, gawin niyo yan sa inyong sarili at titiyakin ko sa inyo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay usduqu idza haddathtum. Unang-una, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay maging matapat kayo kapag kayo ay nagsasalita. Masya Allah. So, isang bagay na kapag ito ay kayang garantihan ng isang tao sa kanyang sarili, na kapag siya ay nakipag-usap, kapag siya ay nagsasalita, ay nagiging matapat siya, ay tinitiyak sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaniyang gagarantihan sa atin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. So napakaganda sa relihiyong Islam sapagkat napakaraming mga paraan upang makamit ng tao ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa paraan na iyon, kapag ginaranti natin sa sarili natin na the way na tayo ay nakipag-usap, kapag tayo ay nagsasalita, ay nagiging matapat tayo sa ating sarili. Masya Allah. Nagiging matapat tayo sa ating mga sinasabi, at kapag ginawa ng isang tao ang pagiging matapat niya sa kanyang pananalita, ay ginagarantihan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igaranti niyo sa akin ay wa'awfu idza wa'adtum. Tuparin ninyo kapag kayo ay nangako. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay marunong siyang tumupad sa anumang pinangako niya sa kanyang kapwa, lalong-lalo na yung pinangako niya sa kanyang tagapaglikha na sambahin niya ang nag-isang Diyos niya si Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyak na ginagaranti sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't nararapat sa isang tao na kapag ikaw ay nagkaroon ng pangako sa iyong kapwa, ay nararapat sa iyo na tuparin mo ito upang garantihan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong bagay, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igagaranti niyo sa akin at gagarantihan ko naman sa inyo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wa'addu idza tumintum. At
gampanan ninyo, tuparin ninyo kapag kayo ay pinagkatiwalaan. Ibig sabihin, nararapat sa isang tao na kapag merong ipinagkatiwala sa iyo, nararapat na ito ay gampanan mo. Nararapat na ito ay tuparin mo upang gagarantihan sa atin o gagarantihan sa iyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga katangian ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag siya ay pinagkatiwalaan o anumang amana na ipinagkatiwala sa kanya ay kanyang pinangangalagaan, pinoprotektahan, higit sa lahat ay ginagampanan niya ang anumang ipinagkatiwala sa kanya sa relihiyong Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa inyo na inyong ibalik ang mga ipinagkatiwala sa inyo sa mga karapat-dapat dito. Sabi sa pagpapaliwanag ni Al-Baihaqi, ang sabi niya, وَدَخَلَ فِيهِمَا تَقَلَّدَ الْمُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ. Kasama na rito, sabi ni Imam Al-Baihaqi, ang mga anumang inako o tinanggap ng isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang pananampalataya mula sa mga ibada at mga alituntunin sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, dito sa talata na ito na binanggit natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa inyo na inyong ibalik ang anumang ipinagkatiwala sa inyo sa karapat-dapat nito. Sabi ni Imam Al-Baihaqi, kasama na dito yung mga anumang tinanggap ng isang tao bilang amana sa kanya. Katulad ng mga amana sa kanya pagdating sa mga ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagdating sa mga ahkam, sa mga batas, sa mga alituntunin sa pananampalatayang Islam. At isa sa pinakamalinaw na amana sa isang tao pagdating sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tanggapin mo ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at wala kang dapat ibang sambahin maliban sa Kanya. Ito ay isang amana sa tao. Individual na tao ay meron siyang amana. May ipinagkatiwala sa Kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man siya lumabas dito sa mundo, yung kilalanin at sambahin niya ang nag-isang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Individual po ito mga kapatid. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Sabi ng Allah, nung magsabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, sabi niya, "Hindi baga ako ang inyong Panginoon?" At sumagot naman ang mga tao, sabi niya, "Qalu bala." "Naam ya Allah, ikaw ang aming Panginoon." So ibig sabihin, doon sa talata na yun mga kapatid, malinaw na katibayan sa bawat tao ay nagkaroon siya ng amana, nagkaroon siya ng pagtitiwala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala bago pa man din siya nabuhay dito sa mundo na nasa kanyang puso ang pagkakilala niya, pagsamba niya, paniniwala niya sa nag-isang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama sa pagpapaliwanag ni Imam Al-Baihaqi, sabi niya, "Wama alayhi min ri'ayati haqqi nafsihi wa jawjatihi wa aslihi wa far'ihi wa akhihi al-muslim min nushihi." Ang sabi ni Imam Al-Baihaqi, bukod doon sa mga amana sa kanya sa relihiyong Islam o mga alituntunin sa relihiyong Islam, kasama rin dito, sabi niya, ang amana sa pangangalaga niya sa kanyang karapatan. Karapatan ng kanyang pamilya, karapatan ng kanyang asawa, karapatan ng kanyang kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay may mga amana sa mga tao na ito na binanggit niya. Halimbawa, sa isang tatay, yung amana sa iyo ay ang pamilya mo, ang anak mo, ang asawa mo, o anumang ipinagkatiwala sa tao pagdating sa mga kapatiran niya. Ito ay saklaw ng talata na ito na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinag-utos sa atin sa relihiyong Islam na anumang ipinagkatiwala sa atin mula sa ating sarili, sa ating pamilya,
sa ating kapwa, sa ating anak, sa ating asawa, sa ating mga kapatiran, lahat ng mga pinagkatiwala mula sa mga tao na yon ay nararapat na ibalik ng isang tao sa mga karapat-dapat na yon. So kapag ginampanan ng isang tao ang anumang ipinagkatiwala sa kanya, ay ginagaranti ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga tao na yun na pinangangalagaan nila, ginagampanan nila ang anumang ipinagkatiwala sa kanila sa relihiyong Islam. Pang-apat na bagay, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hinihiling ko sa inyo, na garantihan ninyo sa inyong mga sarili, at gagarantihan ko naman sa inyo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ay wahfazu furujakum. At pangalagaan nyo, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang inyong mga pribadong parte ng katawan o mga masisilang bahagi ng inyong katawan. Ibig sabihin ng pangangalaga ng tao sa kanyang katawan o sa mga masisilang bahagi ng kanyang katawan ay hassinu furujakum minaz zina. Pangalagaan ninyo ang inyong mga masisilang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng paglayo ng isang tao mula sa mga gawain na zina, pangangalunya o pakikiapid. Pinangangalagaan ng isang Muslim na lalaki at Muslima na babae sa relihiyong Islam ang kanyang dignidad, ang kanyang kalinisan, upang mas lalong maging madali sa kanya ang pagkamit niya sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ. Silang mga kalalakihan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kanilang pinangangalagaan ang kanilang mga masisilang bahagi ng katawan, at gayon din silang mga kababaihan na nangangalaga sa kanilang mga masisilang bahagi ng katawan. So, ibig sabihin mga kapatid, dito sa talata na ito ay parehas lang ang pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalalakihan at mga kababaihan na nararapat na hindi nila ilalantad ang mga kanilang mga aura, kanilang mga pribadong parte ng kanilang katawan, sapagkat kabilang sa malaking kasalanan sa relihiyong Islam sa isang tao na hindi niya pangangalagaan ang kanyang mga masisilang bahagi ng katawan. Nakakalungkot din isipin mga kapatid, dahil sa panahon natin ngayon, nag-evolve na yung panahon natin, yung technological advancement, to be specific yung paggamit natin ng social media. Napakarami ng mga kababaihan ngayon na nawawala na sila ng dignidad, nawawala na sila ng kahihiyan sa kanilang sarili, kung kaya't ganun-ganun lang para sa kanila yung paglantad nila ng kanilang mga pribadong parte ng katawan sa mundo ng social media, lalong-lalo na sa TikTok. Sa TikTok, napakarami mga kababaihan doon na para lang sila ay makilala, sumikat, o magkaroon ng, sabihin natin, na material na bagay, umani ng maraming komento at viewers, ay kahit yung mga bawal, kahit ilantad na nila ang kanilang mga sarili sa social media, ay ginagawa nila yun. Tunay na nakakalungkot to mga kapatid. Kahit dapat sa mga magulang na pangalagaan ninyo ang inyong mga anak na babae, o sa mga kalalakihan na may mga asawa, pangalagaan ninyo ang inyong mga asawa na hindi sila magkalat sa social media. Kasi sa panahon natin ngayon, subhanallah, ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami na sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, napakarami ng mga tao, mga kababaihan, pati mga kalalakihan na gumagawa sila ng mga ganitong mga bagay. Nilalantad na nila yung kahihiyan ng kanilang sarili, yung dignidad nila na wala na sa kanila dahil lang sa kasikatan, dahil lang sa pag-ani nila ng maraming manunood sa kanila. Subhanallah. Tandaan niyo mga kapatid, mga sisters, lahat ng mga kalalakihan na ma-attract ninyo o makakita sa inyong mga masisilang bahagi ng katawan, sa bawat lalaki na makapanood sa inyo sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, lahat ng mga lalaki na yun ay magkakaroon ka ng kasalanan. Sa bawat lalaki na nanonood sa iyo, meron kang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kabilang ito sa katuruan sa atin, sa relihiyong Islam, babae man o lalaki, as long as na ikaw ay mananampalataya, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala sa relihiyong Islam, ay dapat na pangalagaan mo ang iyong sarili. Dapat na pangalagaan mo, takpan mo ang mga masisilang bahagi ng iyong katawan, dahil kasama ito sa tungkulin ng bawat mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ito ay ginawa ng isang tao, bukod sa nagampanan niya
ang kautusan sa kanya sa reliyong Islam ay ginagaranti ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. At panglimang bagay, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay wagaddu absarakum, at inyong pangalagaan ang inyong paningin. Inyong ibaba, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang inyong paningin mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babae man o lalaki, mga kapatid, ay inuutusan tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa relihiyong Islam na ibaba natin ang ating paningin mula sa mga haram, sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Qul lil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lakum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna." Sa Suratun Nur, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sabi mo sa kanila o Muhammad, ipagbadya mo sa kanila o Muhammad sa mga kalalakihan na may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaguddu min absarihim, na kanilang ibaba ang kanilang mga paningin mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaba nilang kanilang paningin mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahfazu furujahum, at nararapat sa kanila na pangalagaan nila ang kanilang mga masisilang bahagi ng katawan. Zalika azka lahum, sapagkat yun ang pinakamainam, yun ang pinakadalisay para sa kanila. Innallaha khabirum bima yasnaun, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay nababatid niya ang anumang gawain ng kanyang alipin. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin, at ipagbadya mo rin o Muhammad sa mga kababaihan na may pananampalataya, may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kanilang ibaba ang kanilang mga paningin. Wa yahfazna furujahun, at kanilang pangalagaan ang kanilang mga masisilang bahagi ng katawan. Wala yubdina zinatahun, at huwag nilang ilantad ang kanilang mga palamuti. At ang pinakahuli na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pang-anim na bagay na kapag ito ay ginampanan natin, ginawa natin sa sarili natin, ay gagarantihan sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay sabi ng Rasulullah, wa kuffu aydiyakum, at inyong kontrolin ang inyong mga kamay. Ibig sabihin nito ay imna'u aydiyakum min amalil haram. Kontrolin ninyo, sabi ng Rasulullah, ang inyong mga kamay, ang inyong sarili mula sa paggawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat dito sa isang tao, kasi kung nakaya mong kontrolin ang iyong paningin mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, gayon din na makakaya ng isang mananampalataya na kontrolin niya ang kaniyang kamay mula sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang literal na tumutukoy sa kaniyang kamay, kundi sa kaniyang sarili, makontrol niya ang kaniyang sarili na hindi siya makagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mailayo niya ang kaniyang sarili mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag nagawa natin itong anim na bagay na ito, mga kapatid, ay tinitiyak sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, kapag tayo ay nagsasalita, ay dapat tayo maging matapat. Pangalawa, kapag tayo ay nangako, dapat natuparin natin. Pangatlo, kapag tayo ay pinagkatiwalaan, dapat nating gampanan, dapat natin ibalik sa karapat-dapat nito. Pang-apat, nararapat sa atin na pangalagaan natin ang mga masisilang bahagi ng ating katawan. Panglima, nararapat din sa isang mananampalataya, babae man o lalaki, na ibaba niya ang kanyang paningin mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-anim, ay nararapat sa isang mananampalataya na makontrol niya ang kanyang kamay, ang kanyang sarili mula sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sa relihiyong Islam. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo sa mga tao na nagagaranti nila sa kanilang mga sarili itong anim na bagay na ito na binanggit sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
at nang magarantihan din ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa atin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala